masarap mga kapatid na ang ating mga kapatiran ay nakakarinig ng magagandang comments sa atin. Why? Sapagkat na-uplift tayo. Kumbaga, lumalakas tayo. Pero napakasakit kung may naririnig kang laban sa'yo. Hindi po ba? Napakasakit at nangihina ka kapag naririnig mong they're against you. So we Christians, we have to be careful of giving words to our brethren, to our friends, to our co-workers, to our employers. Kailangan mga kapatid, ingatan natin ang bawat salita na ating binibitawan. Sapagkat if you say something to your brethren, you cannot recover that. Hindi mo na may recover ang sakit na naramdaman niya kung may sinabi kang hindi maganda laban sa kanya. Or even, you cannot buy that. That word, you cannot buy that. Kung halimbawang nasaktan na siya, hindi mo na kayang ibalik yan. Siguro, humingi ka ng sorry, pero yung sakit na naramdaman niya, hindi mo na kayang bayaran yun para mawala yun. Siguro, unti-unting mawala yun, pero you cannot recover the pain. It is important for us to redeem our time because it cannot be recovered. And life cannot be recovered. This is one of the most important thing in our life. Our life. Kapag tayo mga kapatid ay bawian ng buhay, tayo po ay lilibing, tayo po ay uuurin, tayo po ay magiging alabok, pero hindi na tayo kayang muling mabuhay pa. There is no genius person who ever created a potion in order for someone to be raised from the dead. Right. It is true kung gaano katotoo mga kapatid ang kasalanan, ganoon din katotoo ang kamatayan. Kung papansinin mo, lahat ng tao ay mamatay sapagkat ang lahat ng tao ay makasalanan. Right? And time of our life cannot be recovered. Hindi mo na kaya, kahit na bayaran mo pa, kahit na iiyak mo pa, kahit na humingi ka ng, kahit magdadasal ka pa dyan, magpatay na yan, hindi mo na kaya ibalik ang buhay niyan. It is important for us to redeem our life because you cannot recover your life anymore. Wala nang pagkakataon mga kapatid upang may recover pa natin ang ating buhay. Time of life cannot be recovered. Tayo mga kapatid ay magiging alaala na lamang ng kahapon. Tayo ay magiging alaala na lamang ng ating kahapon kung tayo ay bawian ng buhay. Number 2, first, time cannot be recovered. Number 2, time is precious. Time is precious. Why time is precious? Because a happy or miserable eternity depends on the good or ill improvement of it. Dako muna tayo sa basketball. Marami dito mahilig sa basketball. Sinong nagbabasketball dito? Okay? Alam niyo mga kapatid, yung mga nagbabasketball talagang, gustong makinig eh. Alam niyo mga kapatid, I will give you one example of why time is precious. Sa mga nagbabasketball, have you ever experienced na kayo ay lumahok sa isang championship? At ang kalaban mo ay lamang nag-isa at sa iyong bola at you only have 5 seconds to throw the ball. Do you think that time is not precious? Of course, it is precious. You will do something para manalo ka. You will buy your time. Ang gagawin mo lahat para maitira mo yung bola para sa kakapanalo mo. Right? Gagawin mo ang lahat para hindi maagaw sa iyong bola. Maraming napupuyat sa ganyan. Alam niyo nagpi-PS3? Ha? Maraming nagpi-PS3 dito, napupuyat. Dahil sa ganyang klase ng laro. Okay? Marahil, karamihan sa ating mga kapatid, naisip natin noon, no? Na sana noon, nag-aral tayo ng mabuti. Alam niyo, hirap talaga ako sa math noon. Hirap na hirap ako sa math.
Akala lang nila magaling ako sa math, pero hindi ako magaling. Ang hirap ng math. Pero ngayon, alam niyo mga kapatid, naisip ko, sana nag-aral ako ng mabuti. Noon. Kasi ngayon, nag-aaral pa rin ako. Hanggang ngayon, nagbabasa pa rin ako. Hanggang ngayon, nagbabasa rin pa rin ako ng grammar, nagbabasa ako ng algebra, nagbabasa ako ng ganito. Kasi napakahirap. Sana pala noon, nag-aral ako ng mabuti. But those times are precious times. Na hindi na natin kaya pang ibalik. Right. Na sana noon, nag-aral tayo ng mabuti. Naisip niyo yun? Amen. Na halos lahat eh. Na nung ikaw ay nagkaroon na ng trabaho, naisip mo na sana noon na ginawa mo yung nagsunog ka ng kilay, kaso ngayon nasusunog yung kilay mo eh. Dahil sa trabaho mo. At extra curricular mo pa yung mag-aral. Dahil kinakailangan mo mag-aral. Alam niyo mga kapatid, time is precious. I'm gonna give you one illustration. The father and the son. Merong isang empleyado ng isang malaking kumpanya. Umuwi siya ng bahay, pagod na pagod siya, higa siya. Ngayon, yung anak niya naghihintay sa kanya. Nakaupo dun sa kanya. Tapos, gabing-gabi na, siguro mga alas 11 ng gabi, sabi nung anak niya, Tay, magkano binabayad sa'yo ng company mo sa isang oras? Sabi nung tatay, huwag mo na akong pakialaman, pagod ako eh. Matulog ka na nga doon sa bahay, may kailangan ka ba? Hindi tay, gusto ko lang kasing malaman kung magkano binabayad sa'yo ng company sa isang oras. Kailangan ko kasi ng pera eh. Sabi niya gano'n. So, galit na galit yung tatay, hindi niya pinapakailaman kung ano yung sinasabi ng anak niya. Sabi niya, matulog ka doon! Masok ka sa kwarto! So, pumasok yung bata sa kwarto, humigay yung tatay, naisip siya. Siguro may kailangan yung anak ko. Grabe naman, gano'n ang ginawa ko sa kanya. So, pumasok siya doon sa kwarto, umupo siya doon sa may bed ng bata. Sabi niya, anak, may bibiling ka ba? Kasi gusto ko lamang po, sana tayo malaman kung magkano yung ano nyo, magkano yung oras nyo, magkano binabayad ng company nyo sa bawat oras ninyo. Sabi niya, 20 reals, anak. Ganun po ba? Tay, pwede po ba ako humingi ng 10 real? Bakit? May bibiliin ka ba, anak? O sige, binigyan ng 10 real. So, yung tuwa-tuwa yung bata, may 10 real siya. Ngayon, kumuha siya ng pera sa ilalim ng una niya. Meron siyang 10 real. Tapos ginanyan niya. She was very happy. He was very happy. O sige anak, o samahan kita bukas, ano bang bibili mo? Hindi mo na ako papasok sa trabaho. Alam mo sabi niya, Tay, pwede ito bang bilhin yung isang oras mo? Time is precious. Time is precious sa mga tatay, mga kapatid, para may spend niya ang oras niya sa kanyang mga anak. Amen. Time is precious sa mga nanay na makapagbigay ng panahon sa kanilang mga asawa. Time is precious sa mga anak na makapag-bonding sa kanilang mga magulang. Baka mga kapatid, tayo ngayon ay nagkukulang sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa inyong mga asawa, wala pang masawa, okay? Sa inyong mga mahal sa buhay. Time is precious. It is precious also to God. It is also precious to our family. Time is precious also to our church, our neighbors, our co-workers. Let us give time to others also to see our testimony. Sabi mga kapatid, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. And also, time is precious because it is short. Do you believe that time is short? Sabi sa Job 16:22, sabi, when a few years are come, then I shall go to the way whence I shall not return. Alam niyo mga kapatid, si Job ay nabuhay ng 140 years. Pero ang sabi niya, when a few years are come, sa kanya few years yun. Ngayon, ilan na lang ang lifespan ng tao? 70. Patingin mo, abot na 70. Sa tingin mo, abot na 60. Pero Job is telling that when a few years are come, then I shall go to the way whence I shall not return. Hindi na siya babalik. Ano yung mga kapatid?